Ito guys, may gagawin tayong isang iPhone 7 Plus. Ang problem nito ay deadbot. So galing nito sa ibang gumagawa. So subukan natin na kung kaya ba natin magawa ito guys. Dito tatry natin kung ano yung dapat natin gawin para malaman natin kaagad kung ano yung mga sira. So yung may-ari, ang unang gumawa kasi nito guys ay nagpalit na siya ng U2IC. Pero hindi pa rin nagpa-power. Ngayon, hindi tayo magpo-focus doon kasi bago yung U2IC nilagay niya. Ang gagawin natin dito ay ititest natin lahat ng kapasitor kung ano yung pwede natin gawin, kung ang mga kapasitor ba ay shorted o hindi shorted. Dito natin malalaman kasi ito, palit na siya ng U2IC. Titest natin isa-isa. Positive to negative lang guys para malaman natin kung ano yung pwede nating mahanap. Kasi hahanapin natin dito guys kung ano yung sira. Dahil pag sinaksakan siya ng charger, bigla na lang nag-overheat na napakalakas. So iisa-isahin natin to guys para malaman natin kung anong capacitor yung may error o yung pinaka-shorted na. Iisa-isahin natin. Dito malalaman natin yung mga area na to. Madalas yung mga ganitong capacitor ang lumalabas na sakit. Tatry lang natin gawin dahil ginawa nito ng iba. Pero ang kagandahan lang kasi dito guys ay para mabilis natin magawa, isa-isahin talaga. So tinitest natin isa-isa kung ano yung mga dapat tatamaan. So wala pa tayong nakitang grounded. Ito may ground. Ito guys, may ground dito. Itong area na to may ground yan. So hanapin pa natin. Meron din. May shorted din to. Isang circuit lang ito guys. Dito sa area na to. Ayan, may ground. Ito wala. Balik rin natin. Sa iba tayo pupunta. Ayan. Wala. Ayan, meron. Ayan, may grounded. Grounded to guys. So, titest na lang natin to mamaya. Meron na mga grounded na kita natin. Pero, kailangan makompleto natin para malaman natin. Grounded din to. Dalawa. Ito wala. Ito wala. Wala. Ito nakabalot. So, bubuksan natin. Para malaman natin lahat kung ano yung possible error. Kasi hindi pwedeng hindi natin mahanap lahat. Kailangan pag last na tong bubuksan natin guys, saka natin bubugahan ng Rosenflex para malaman natin kung alin dito yung may mga shorted. So kailangan tanggal natin yung takip na to dahil silyado siya. Hindi natin nakikita kung ano yung grounded ba sila o hindi. So dito natin malalaman. Natakpan ito ng pandikit kasi katabi ito ng memory. Ayan. So titest na natin. Ayan, grounded. Hindi. Ito lang grounded guys. Ito grounded din siya. So kasama yan dun sa kanina. Bubugahan natin ang Rosenflex para makita natin kung alin dito yung grounded, yung shorted, para magawa natin yung sira ng unit na to. So ito guys yung U2IC, medyo pinalitan na siya. Ayan, test natin kung gagana. Negative to positive. Inject natin. Oops, mali, kabila. Boom, ayun na, lumabas na guys sa gilid. Yan yung shorted niya. Ulitin lang natin. So ibig sabihin, yan yung pinaka error guys. Ang gagawin natin, bubunutin na lang natin yan. Hindi na natin papalitan. Ayan, ulitin lang natin pag inject. Ayan, lumabas na. So nakita na natin yung error. Tatanggalin lang natin yan. Ayan, okay na yan. Tapos
Isa na lang gagawin natin dito ay titest na lang natin kung magpa-power ba. Pero test muna natin kung andyan pa yung shorted. Negative. Sa iba, negative. Negative. Yung mga kanina dinaanan natin, tinetest na natin para malaman natin kung andyan pa. So, negative na siya. Negative, 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 negative. So, ayos. So, puro negative na to guys. Ibig sabihin, wala na tayong error dito. So, kasi kailangan natin matest muna bago natin malaman kung working ba siya o hindi. So, sa pagka ngayon ay wala na siyang grounded. Clear na lahat yung ground. So, titingnan natin kung magcha-charge. Kasi kanina, pag sinaksakan mo ng charger, pakiramdam mo, masusunog na yung kamay mo sa sobrang lakas ng baga. So, dito natin malalaman dahil pinasa lang sa atin ito ng kapwa natin technician. Titingnan natin kung magpa-power ba siya. Ayan. Maiksi yung mga tornilyo, ang hirap. Medyo paiba-iba kasi ang tornilyo ng mga iPhone kaya medyo mahirap talaga. So, kakabit lang natin guys, tapos lalagay natin yung LCD para malaman natin kung magpa-power ba yung ginawa natin. So, dito natin malalaman kung working ba yung procedure na ginawa natin. Ayan. Saksak battery. Tapos, test natin. Charger. Kukuha lang tayo ng charger. Salpak. Titignan natin kung matsambahan ba. Ayun! Natsambahan guys. Nag-power. Yun lang pala sa may memory lang. So, ganun lang yan guys ang ginagawa natin. So, bago tayo mag-proceed ng trabaho, kailangan matest natin lahat ng capacitor para pa-perfect natin yung gawa. Kasi pag diretso tayo galaw, maraming error yan, ganun. Dapat test muna bago mag-reading ulit. Nire-reading lahat ng mga capacitor kung working o hindi, kung shorted ba o hindi, kasi lalabas naman sa tester natin kung shorted. So I hope makatulong sa inyo guys yung ganong procedure. Kung bago ka sa channel ko, palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. See you in the next video ulit guys. Thank you.